Lalaking sumali sa frat at nasilaw sa maling impluensya hanggang sa nasangkot sa pananaksak. May pag-asa pa bang magtagumpay laban sa kasamaan? A man tormented and bound by dark spirits. Can he ever break free? Mga taong minsang inalipin ng dilim, paano sila nagtagumpay sa laban ng Triumph over Evil? Tonight on the 700 Club Asia. Susunod na! Kahit bata pa lang, pursigido na si Randy na abutin ang kanyang pangarap, ang maging isang pastor. Bunga ito ng impluwensya ng kanyang ina na nooy isang church worker. Lagi ako nasa church nga, ginagawa yung mga bagay na ginagawa ng bawat isang Kristiyano. Pero along the way, natatandaan ko, gusto kong maging doktor din. Kaya nang sabi ko, gusto kong maging doktor-pastor. Subalit, suntok sa buwan ang pagtupad niya sa mga pangarap dahil ang mundong kanyang ginagalawan ay puno ng karahasan. Ang community namin doon sa Mindanao ay maraming rebelde. Madalas ay nag-evacuate kami. Basta sinabi ng mga sundalo, likas talaga ang buong pamilya. Ang aking tatay, ang kasalukuyan noon na commander ng Civilian Defense. Naging usapan, isa siya sa pinagbibintangan na nagpumatay doon sa dato na yon. Ang nangyari ay pinilit kami ng family niya na sumunod dito sa Cavite. Agarang nag-iba ang kanilang pamumuhay nang sila ay dumating sa Maynila. Kabilang na dito ang pagkawala nila sa simbahan. At sa pagdaan ng panahon, natuon ang kanyang atensyon sa barkada kung saan siya'y napapasama sa pakikipagbasag ulo. Ang isang kinaadikan ko, away. Walang araw na wala akong binugbog, kaya ay wala akong ginawang gulo. Parang ang saya-saya ko kapag nakakabugbog. Parang may fulfillment. Kaya nagpatuloy yon. Ngunit isang pangyayari ang nagpabago sa kanyang buhay matapos niyang masangkot sa isang gulo. May nakasalubong akong 3 kabataang lasing. Yung isa hinawakan ko, tapos kinuha ko yung kutsilyo sa bulsa, at pagkatapos sinaksak. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay nagsimulang mag-isip, ano kaya nangyari? Napuruhan kaya unti-unti nang pumapasok yung kaisipan na baka na ospital, baka namatay. Nang makarating ang balita sa kanyang mga magulang, agad nilang nakumbinsi ang anak na sumuko na sa otoridad at panagutan ang nagawang krimen. Nakulong siya matapos sampahan ng kasong frustrated murder. Ang kinakaharap na sitwasyon ang gumising sa kanyang kamalayan lalo na't narinig niyang tawagin ang kanyang pangalan sa kanilang graduation ceremony. Yung municipal jail ay malapit doon sa school. Nung naroon ako sa kulungan, that's the time also na graduation namin. Narinig ko yung pangalan ko. Randy Austria. Sabi ko, sayang. Sana nagmamarch din ako doon. Hindi niya inakala na ang kanyang pagkakakulong ang magbabalik sa kanya sa Panginoon. Yun yung time na inabot kami ng church. Sa pangunguna ng isang pastor na kakilala ng mama ko, ay dinalaw kami. Kasama niya ang isang lawyer. Dito muling narinig ni Randy ang salita ng Diyos na nagbigay sa kanya ng pag-asang makalaya, hindi lamang sa kulungan, kundi maging sa mga nagawang kasalanan. Sunod nito'y nakalabas siya sa kulungan matapos makaareglo ang pamilya ng biktima kung saan sila ay nagbayad ng 35,000 pesos. Doon ko nakita na nagsumikap yung mga magulang ko na makapag-raise ng pondo para maibayad doon sa aking naatraso. Naisip ko yon na yung aking mga magulang, mahal nila ako. Mula doon ay naroon yung kaisipan na kailangan ko rin magbago. Sa tulong ng Diyos, tuluyan na siyang lumayo sa pakikipag-away. At sa halip, inakay niya ang kanyang mga kaibigan sa simbahan. From that time, naging mas madalas yung pagpunta ko sa church. Unti-unti niyang naunawaan ang pag-ibig ng Diyos, kaya nagawa niyang isuko ang kanyang buhay at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas.
merong isang preacher, siya nanawagan ng sino mang gustong magpastor. Yung time na yon, bumalik sa akin yung pangarap ko nung bata ako. So nung nananawagan, talagang nag-come forward ako at nag-kneel down. Sabi ko, Panginoon, dito niyo ako tinatawag, gusto kong magpastor. Pero siyempre naroroon yung pakiramdam na karapat-dapat ba ako? Ito yung aking buhay. Ako'y isang alibugang anak, nalayo. Pero along the way, salamat sa Diyos dahil pinaunawa niya na ikaw, kung lalapit ka sa Kanya at magre-repent, tapat ang Diyos para ikaw ay paputiin, para ikaw ay patawarin. Nagsumikap sa pag-aaral si Randy mula sa pagkuha ng bachelor's degree, master's degree, hanggang sa matapos niya ang kanyang doctorate degree. Nangyari yung nilagay sa akin sa puso ko nung bata pa ako. At meron palang doktor pastor. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung bagay na yon ay nagpaalala kung ang Diyos ang naglagay sa iyo sa iyong puso, gaano man yung iyong daraanan, ang Diyos rin yung gagawa ng paraan para mangyari yung bagay na yun. Ngayon, siya ang nangunguna sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanilang simbahan, katuwang ang kanyang asawa at mga anak. Salamat sa Diyos dahil hindi niya ako binitawan. Patuloy na i-preach sa mga kabataan na ang Diyos ay hindi bibitaw kailanman sa kanila. At patuloy dapat tayo na maglingkod sa Diyos ano man yung ating mga nakaraan, sapagkat ang Panginoon ay merong magandang plano para sa bawat isa. Alam mo, Peter, sometimes it is when we are at our weakest, katulad ng nangyari kay Randy, that the Lord shows up. He sends us a message, natatauhan tayo, and then we begin to make the right choices. Kasi that's the only time where we know we are vulnerable. Because in the other times, Randy was trying to fix his own life. Right. He was king of his life until he reached that point that he realized, hindi ko kaya to. I need someone. That's when our hard-headedness Yes. No choice na. takes us back to reality. Yes. You know, Randy's story shows how one wrong decision can pull us into darkness. But God's triumph is always stronger than our failures. Totoo yan, Peter. Tapos, minsan akala natin, we're on the right path. Pero ang totoo, lumalayo na pala tayo sa liwanag. Hindi natin alam that evil is slowly winning in our lives. You know, the Bible says in 2 Corinthians chapter 10, verses 3 to 5, that our battle isn't physical, it's spiritual. And God gives us divine weapons to destroy lies and strongholds. Oo nga, kaya Peter, importante talaga na bantayan natin ang ating mga puso at isip. Sabi nga sa Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. Ayan, para mas makita natin ang will ni God, what is good, acceptable, and perfect. If you want to experience transformation and triumph over evil, call the numbers on your screen or send us a message. We would love to help you know Jesus more. Health is wealth. Unlock the secrets to a healthy body, mind, and soul habang tinutulungan din ang mga batang magkaroon ng maayos na kalusugan, edukasyon, at good values. Sa iyong donasyon na 500 pesos o higit pa sa CBN Asia, makakatanggap ka ng exclusive streaming access sa Ageless Living, Secrets to Longevity video series, at bonus na digital booklet upang matulungan ka sa iyong wellness journey this year. Your monthly giving brings true wealth for you and the next generation we're helping together. Become a CBN Asia partner today. Walang ibang taong nagturo sa akin tungkol sa Satanism. Ako ang nag-research mag-isa. Naghanap ako ng mga libro pa, mga pahayagan, mga magazine, mga music na pwedeng makatulong sa akin para mas lalo akong lumalim sa Satanismo. Wala akong ibang inisip nung oras na yun kundi
magalit sa lahat ng nangyayari, magalit sa lahat ng tao, lalong-lalo na ang magalit sa Diyos. Taong 1993, isang linggo lang nilalagnat ang kanyang ina at agad din itong binawian ng buhay. Hindi matanggap ni Joven ang naging biglaang kamatayan nito na nag-iwan ng matinding galit sa puso ni Joven. Nagsagawa si Joven ng sariling pag-aaral at pagsasaliksik tungkol sa astrology, demonology at pakikinig ng metal music hanggang sa makakilala si Joven ng iba pang mga satanista. Sinundan namin yung pattern ng isang libro na ang title niya Satanic Bible. Actually, meron dong detail kung paano mag-organize ng isang satanic ritual. Sa simula ng Black Mass, sabay-sabay silang sumasamba at nananalangin. Kasunod nito, ang pag-usal ng dalawang uri ng panalangin, paghiling ng pagpapala para sa sarili at pagbibigay ng sumpa sa ibang tao. At pagkatapos nun ay magkakaroon ng 1 hour of solemn prayer. Doon ka nasasamba sa sarili mo. Kung gusto mo mag-conduct ng magic rituals, kumbaga, kung gusto mo mag-chanting, I do believe na I became supernaturally powerful back then. I would predict kung ano itsura ng isang building even before ko siya makita. I-describe ko siya sa isang tao, tapos pagpunta namin doon sa lugar na yun, exactly how I described it. Nakakahula ako, nababalikan ko yung past, even what the person feels during that time. Hanggang sa nagtayo din si Joven ng isang banda kung saan kapwa mga satanista ang kanilang miyembro. We play this type of music na ang tawag nga is black metal. We have to give an image sa lahat ng nanonood na we look like vampires or mukha kaming mga lumabas sa lupa. Form of worship na rin po siya. Pagpapakita na rin sa tao na satanista kami. Especially, we have those costumes and we wear like inverted crosses. Hindi po nila alam na nag-worship na kami. Pero para sa amin, worship po namin. Ang goal ko po noon, believe it or not, is to dethrone God. When I die, I know I would go to hell. I would lead hell side by side with Satan himself. Sa kabila ng magulo at madilim na daigdig na ginagalawan ni Joven, suminag pa rin ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Isang kaibigan ang ginamit ng Panginoon. Nagtaka ko sa sarili ko kung bakit ako nakikinig. For the first time, nakikinig ako sa Kanya. Alam mo, Joven, sa kabila ng lahat ng ginawa mo, mahal ka pa rin ng Panginoon. Doon ako talaga natigilan. Paano niya ako mamahalin? Kung kinuha nga niya ang nanay ko Tapos ako mamahalin pa niya. Lagi kong sinasabi na hindi siya buhay, walang Diyos. Dati nagpupunit ako ng Biblia. Nagawa ko yung mga bagay na yon, tapos sinasabi mo sa akin, mahal ako ng Diyos? Sabi niya, oo. Gusto mong maintindihan? Umattend ka sa Bible study namin. Paano niya ako mamahalin? Meron akong mga tanong sa isip, pangbara sa kanya, pero lahat nasasagot. At sa pagpupursige na rin ng kaibigan ni Joven mula sa Bible study na isama siya nito sa Sunday worship. Hindi ko nga naintindihan yung kanta, pero nababasa ko yung lyrics. At lahat nung nababasa ko dun sa lyrics, isa lang ang sinasabi. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ako ng Diyos kahit kailan hindi niya ako binitawan. And for the first time, in 10 years, sinabi ko, Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking ginawa. Umiyak na ako ng dire-diretso, hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko ang pagmamahal ng Panginoon sa akin nung mga oras na yon. At ang mensahe pa ng Panginoon nung panahon na yon ay yung pagkakanulo ni Pedro kay Kristo. Tinuro doon sa mensahe na kahit na nangyayari sa tao, yung nakakalimot sa Panginoon, nagagalit sa Panginoon, pero ang Panginoon hindi kailanman nang iwan sa tao. Ang Panginoon ay patuloy na nagmamahal. At pagkatapos nga ng mensaheng yun, ay tinanggap ko si Jesucristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Masayang-masaya po ako kasi first time ko pong nakaranas ng ganong klase ng kapayapaan sa aking puso, sa aking isip na I really felt free. Una, ako po ay nagpagupit ng buhok at tinanggal ko po yung mga hikaw ko sa muka, sa tenga, ganon. Yung mga gamit ko ngayon, mga kwintas, yung mga ginagamit kong pangmisa, lahat po ng libro, lahat po sinunog na. Kasunod ng pagsuko niya sa Diyos, ang pagsisikap ng Diablo na guluhin muli si Joven. Nakikipag-usap siya sa akin minsan sa panaginip
sinasabi niya sa akin na, totoo ba yung ginawa mong yan? Pero purihin po ang Panginoon sapagkat doon sa mga panaginip kong yon, ang sinasagot ko po sa Kanya, sa demonyo ay mga verses din. Galing din po sa Biblia. Ngunit nagpatuloy pa rin ang pagtatangka ng Diablo na maibalik sa ilalim ng kanyang kapangyarihan si Joven. Merong supernatural na manifestation, yung isang kapatid niya ay napoposes. So ganun po ang nangyari. Tumatawag po kami ng tulong sa mga kakilala naming pastor, ngunit wala pong nakapunta nung gabi na yon. Sinabi ko sa kanya na hindi papayag ang Panginoong Hesukristo sa ginagawa mo sapagkat ikaw ay talo na. Ako po ay binalibag niya sa sahig, tinapakan niya po ako sa dibdib. Habang ako po ay nahihirapang huminga sapagkat yung pressure niya nasa dibdib ko, ako po ay nananalangin sa aking isip. Sinasabi ko, Panginoon, iligtas mo ang bahay na ito, iligtas mo ang pamilyang ito, sapagkat ikaw lamang ang makakapagligtas sa amin. At pagkatapos nun siya po ay biglang nawala. Ako po ay biglang lumuhod, nagpasalamat sa Panginoon, tapos talagang sinabi ko sa Diyos na, Panginoon, simula sa araw na to ako po ay patuloy na sa iyo. Ibinibigay ko na yung sarili ko, ang aking buong puso, ang aking lahat, sa iyo lamang. Sa ngayon, iisa na lang ang bukang bibig ni Joven. Kung makapangyarihan ang Diablo, mas higit ang kapangyarihan ng pag-ibig na hatid ng Panginoong Hesus. Wala akong ibang lugar, tao, na nakasama, nakausap na puntahan na nakapagbigay sa akin ng kapayapaan. At ang pinaka-importante ay ang kaligtasan ng aking kaluluwa, kundi kay Hesukristo lamang. You know, Peter, I had the opportunity to meet Joven just a few months ago at ito lang talaga ang masasabi ko. Hindi ko ma-imagine na ganun siya dati. There's no sign of the there's past. no sign of the... Yung old Joven and the new Joven, parang separate people talaga. And that's really the power of the Lord to change. Yun yung sinasabing triumph over evil. No, yung talagang new creation. So, alam mo, Joyce, we can't go so deep down to the point that we can't be reached by God. Wherever we are at, if we have a willing heart, then God is willing to touch us and transform us. And amen. You know, it's unimaginable the fear Joven lived with while being tormented. But even in that deep darkness, God's power was greater. John chapter 1 verse 5 tells us, "The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it." If you feel lost, trapped, or overwhelmed by darkness, Jesus is the light who can rescue you and set you free. Join us in this prayer as you surrender to Him. You are not too far that the love of God cannot reach you. All you need to do is say, Jesus, here I am. Touch my life. Let's pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, just repeat these words. I come before you now, considering, Lord, all the things and the evil that I have lived with for so long, my rebellious ways, the times when I did not listen to you, yet I thought that I knew what I was doing. So Lord, even now, I come to you just as I am, declaring my dependence on you. Lord, help me, restore me, refresh me, change me. I confess all my sins and ask you to forgive me. I now turn my back on my life of sin as I choose to embrace you and invite you into my life, Jesus, to be my Lord, to be my Savior. Thank you that 2,000 years ago, you went to the cross, willingly laid your life, shed your blood on my behalf. I receive you now as my Lord and Savior. Thank you for loving me. Thank you for the gift of eternal life. This is my prayer. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Kapag kasama natin si Jesus, hindi tayo mag-iisa sa dilim.
Siya kasi ang liwanag na nagbibigay ng pag-asa at kalayaan. So, kung may pinagdadaanan po kayo ngayon, let me pray for your breakthrough and freedom. All you have to do is close your eyes and open your heart and say, Lord Jesus, you are my triumph over this evil. Lord Jesus, I surrender everything to you. Lahat ng worry ko, lahat ng unfaith ko, lahat ng concerns ko, lahat ng problems ko, everything I lack, I just surrender this to you right now. And I ask, Lord God, give me the strength I need to survive this. Give me the miracle I need to walk through this. Give me your almighty presence so that I can walk through the darkness beside you. You are the light of the world. If I have you, Lord Jesus, beside my side, I can defeat anything because you are with me. Maraming salamat, Lord Jesus. Be with everyone who calls upon your name. Amen and amen. Kung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, congratulations! You are now a new creation. A brand new life filled with hope and peace begins for you today. Kung nanonood ka sa YouTube, mag-comment ng yes, tinanggap ko si Jesus. At kung gusto mo lumago sa pananampalataya, i-type lang ang BSG para makasali sa aming online Bible study group. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa prayer center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kung babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Stunning models, exceptional creations. Sa likod ng mga likhang ito ay ang international fashion designer at founder ng Follow Christ na si Armand Zaris Manapat. Follow Christ started this year, May of this year. How it was conceived was this. Sometime May, I quit fashion. I just quit fashion industry. And then at the time, 2 days after, God woke me up, sabi, hindi, ituloy mo yan. I need my son, my Christian son, to rise up and carry the banner of victory of Jesus in the fashion industry. And then, when I was conceptualizing that, so Lord, what would I do? Create a name of Jesus inside the industries. Nagsimula sa simpleng hilig, ngayon tinatamasa na ni Armand ang bawat tagumpay sa fashion industry. My love for fashion started when I think I was grade 5.
because in the family we have a tailoring business. It's called AG Manapat, and that's the name of my father, of my late dad. And then natatanda ako pa, grade 5 was my first design. And then our master cutter said, "Uy, this is a good design ah." So from there, parang medyo nahilig na ako. And then I carried this through at UST. I took up fine arts advertising major. And then my thesis was fashion and its advertising promotion. And praise God because isa tayo sa best thesis of the year at that time. And then finally, my breakthrough came when I was commissioned to do the Doha Asian Games 2006 in Doha, Qatar. Dito sa obra maestra na ginanap sa makasaysayang Intramuros, Manila, ipinamalas ni Armand ang koleksyong Aqua Mirabilis, isang espesyal na preview ng fashion show na isasagawa sa darating na Mayo 2026. Bahagi ito ng pagdiriwang ng 80th year ng pakikiisa ng Pilipinas at bansang Portugal. The inspiration behind Aqua Mirabilis is nothing too deep, very simple, very impactful. Si Jesus talaga yung inspiration ko doon. Everything about Christ, kung ano yung ginawa niya, baka next time, hindi na water. Kung ano pa yung mga ginawa niya in the Bible. So I want to tell that story through clothing. Hindi lang mga disenyo ng damit ang nagniningning, kundi pati na rin ang mga modelo na nagbibigay buhay at karakter ng bawat disenyo. Yung designs kasi ni Sir Armand, hindi lang siya design. It also has meaning. Pag nakikita ko yung designs niya, naalala ko yung naging experience ko with Follow Christ. I'm reminded na God is always with us. Yung design niya is about prayer eh. So nakatulong siya sa na ma-boost yung confidence ko kasi maganda yung design, very artistic. Sobrang tuwa ko dahil napabilang ako sa model niya na nagsuot sa pinakamagandang design niya. God-fearing was there nung nandun na, and then with the music, parang pumasok sa amin yung Panginoon. And we think about God, of course, about that. Kasi this is everything about God. Para kay Armand, ang bawat disenyo ay hindi lamang obra, kundi isang paraan upang ipahayag ang kanyang pananampalataya sa Diyos. When things are done with surrendered heart, with worship, done with worship, and an act of a prayer, yung susuoting ng taong yon na nanggaling sa Follow Christ, para na siyang iniyayakap ni God. Wow, you know, Joyce, this brings back a lot of memories because we had an opportunity to meet Armand in UAE 2017. And that time, ang focus niya mga corporate men's clothing, you know. Yung mga suits. Yan ang Tailored outfits. Yeah, tailored outfits. For men. For men ang ano niya. But you know, he was together with all the great Filipino designers there. Sinasabayan niya, no? Pero he's the type of a guy that even at that time, he was already searching. He knew there was something missing in his life until the Lord revealed Himself to him. Doon, nag-umpisa na yung pagbabago sa buhay niya. Nga, gusto. And then, yun nga, the Lord knows he loves fashion, yet he willingly gave it up. You know, for the Lord. Now, binalik ni Lord sa kanya. Oo nga. Gusto ko yung nakita kong parang sa mga damit niya, follow Christ. Di ba? Bold. 2 words, follow Christ. Alam niyo po, kahit gaano kadilim, ang nakaraan natin, hindi kayang talunin ng evil ang kapangyarihan ni Jesus. Sabi sa 1 John 5:4, everyone born of God overcomes the world. Wow! So, sa faith natin, nagmumula ang tunay na triumph. And that's right. God has already won the victory for us. Psalm 27 verse 1 declares, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear?" There is no fear when Jesus has already conquered the darkness. At dito nagtatapos ang ating episode. Kita-kits ulit next week for more inspiring stories of triumph and hope. God bless you and keep you. If you want to partner with us and support more stories like this, just scan the QR code on your screen. Bye!